Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin ang video, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At ang hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para ma-notify kayo ng YouTube sa ating bagong upload. At panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang pakinggan si Brother Eli Soriano sa kanyang itanong mo kay Soriano. Ito, walang bawat, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Brother Eli, pwede isang-isa na lang po. Sige po, sige po. Bakit po dito, as in tinatawag yung kapatid, though hindi pa sila member? Because sa amin, hindi namin tinatawag brother-sister unless member na sila. Alam mo kasi kapatid, there are times wherein we can call a man or a woman a brother and a sister not because of our religious belief. Ginawa rin ito ng mga unang Kristiyano. Tinatawag nila yung kapatid na hindi pa baptized. Opo. Tamo babasahin ko. Sa 2:38 36 ng gawa. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Tamo, ang tawag nila, they are not even members of the church, tinatawag nila kapatid. Kasi magkakalahi sila kung tawagin kitang kapatid, magkalahi naman tayo, Pilipino ka naman At kung Inchi ka naman o Chinese, tawagin kitang kapatid, pwede rin. Because we belong to one human family. 3:20 of the book of Genesis. Diba? Brother Eli, ano raw po ang paraan ng pagpaparusa ng Spanish Inquisition? Tinanong ko po sa pare o tinanong namin sa pare, ayaw sagutin. Dahil marami, alam mo ang ginawa nila? Tinorture. Sinulog na buhay. Nilason. Nako. Yan ang pinaggagawa ng Iglesia Katolika sa ayaw kumilalat maniwala sa kanilang aral. Ito yan, sa librong The Inquisition, The Truth About the Inquisition, ito isinulat ng inilimbag ito ng Polish Press. Sa 401 West 59th Street, New York. At ito may nihil obstat ni Thomas Dillon at may imprimatur ni John F. Knoll, Bishop of Fort Wayne, November 22, 1949. Ito ang sinasabi. Sa page 49, the first law of history declared Pope Leo XIII, as we mentioned previously, is to assert nothing false and to have no fear of telling the truth. In conformity with that wise principle, we frankly acknowledge the responsibility of the popes in the use of torture and in the burning of thousands of heretics at the stake. Their sanctioning of such cruel and brutal measures is unquestionably one of the blackest stains on the record of the Holy Office. Nakita mo? Inaamin ng librong ito na talagang napakalupit ng kapapahan. Nagpapatay sa pamagitan ng torture at pagsusunog ng buhay sa tao. At dito po sa isang aklat na sinulat ni J.G. Manahan, ang lihim at hiwaga ng simbahang Katoliko, sinasabi ang ganito sa page 3. Sang-ayon sa mga aklat o sa mahalagang aklat na sinulat ni Mr. F.H. Seals, pinamagatang Roman Catholicism Investigated and Exposed, sa page 16 ay sinasabi ang ganito, mayroong mahigit pang 50 milyong pamilya ng sangkatauhan ang kabuuan ng naipapatay ng simbahang Katoliko ng mga Romanista sa daigdig. Ang dami. Tamo?
more than 50 million families of mankind ang ipinapatay ng simbahang Katoliko sa daigdig. Kita mo? Paano nila pinatay? Ito sa 15 taon sa likod ng kurtina o tabing, 15 years behind the curtains, sinasabi sa panahon ni Torquemada ay naghagis kayo sa apoy ng 8,800 na mga taong buhay. Sa panahon ni Deza, 1,564. Sa panahon ni Cardinal Jimenez, 2,536. Ang kabuuan ng taong inihagis niyo sa apoy ay 31,912. Ang mga ipinapatay sa iba't ibang kaparaanan at mga pahirap ay 17,659. Ang inyong pinahirapan, ipinabilanggo hanggang sa mamatay, 291,456. Sa lalong maliwanag na sabi, ang kabuuan ng lahat ng inyong ipinabilanggo, pinahirapan hanggang mamatay, mga buhay na taong inihagis sa mga nagniningas at nagbabagang apoy, umaabot sa 354,227 tao sa Espanya lamang sa loob ng 15 taon. Sa Espanya pa lang po Sa yun. Espanya pa lang 354,000 people. At sa buong mundo ang naipapatay nila, kasama na si Rizal, si Gomez, si Burgos at Zamora dito sa Pilipinas. Ang mga ilustradong Pilipinong lumaban sa arang Katoliko, ipinapatay. Mahigit na 50 milyong pamilya ng sangkatauhan ang naipapatay ng pinakamalupit na iglesia sa ibabaw ng lupa. Mahigit na 50 milyong pamilya ng mga tao. Inaamin ito ng Papa sa Roma ngayon. Ito po ang aming kopya ng The Foreign Post. Dito po sa kanyang isang caption dito na nakaluhod si Papa Juan Paulo II. Yung kasalukuyang Papa ng mga Katoliko, ang sabi dito, the Vatican, Pope John Paul II, embracing the crucifix in St. Peter's Basilica in Penance, in a public confession unprecedented in the history of the Roman Catholic Church, begged forgiveness on Sunday for the sins of the Church over the past 2,000 years. The Pontiff referred specifically to the Crusades and to the 300,000 people who were burned at stake in the Inquisition. Naamin ng Papa sa Roma ngayon, meron 300,000 tao ang sinunog nilang buhay sa Inquisisyong ginawa ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan ba ngayon ang ilalagay nyo sa mga van ninyo? Sa inyong mga sasakyan? I am proud to be a Catholic. I am ashamed to be one. Sa Old Testamento, marami yung talatang sa aming mga Iglesia ni Cristo sa sa teksto sa pagsamba. Marami mga sitas doon, hindi ko lang Babasahin ko po. Maraming sitas doon, sinasabi ng Panginoon Diyos na isa lang at wala nang iba. Talagang marami. Basahin natin isa-isa ho, pakinggan nyo. Isayas. Ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Ako, Panginoon, walang iba. Liban sa akin, walang Diyos. Isa pa. Tagapagligtas naman. Ako, sa makapitbagay ako ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Tama? Sulat yun. Tanong, bakit ganon? Kasi hindi pa pinapakilala si Kristo noon. Hindi pa. Kaya sa akin, ako lang ang Panginoon. Pagdating ni Kristo, ginawa siyang Panginoon. O ilan ang Panginoon? Dalawa na. Tapos, liban sa akin, walang tagapagligtas. Sabi ng Diyos nung una. Si Kristo, ginawang tagapagligtas. Ilan na tagapagligtas? Dalawa na rin. Masama ba yun? Magkadalawa. Sa Pilipinas, 2 presidente. May Erap na may Ramos pa. Kita nyo? Di ba mas maganda? Hindi mo masama. Walang lalabaging batas kung halimbawa maging 2 ang Panginoon. Actually, si David, sabi niya sa 111. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Ilan ang Panginoon ni David? 2. My Lord, the Lord said unto my Lord.
sit down on my right. Sabi niya. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Kaya, ang Diyos Amay Panginoon, nung una siya lang. Sabi niya, liban sa akin, wala iba. Nung ipakilala na niya yung kanyang anak, dalawa na sila. Dapat dalawa na rin ang Panginoon mo. Nung una, siya lang ang Diyos. Kasi hindi pa naman pinapakilala si Kristo. Nung ipanganak na si Kristo, ng 1:5, Hebreo. Sapagkat kangino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, Ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Muli, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinasabi at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Nang dalhin niya na ang panganay, kailan ba dinala? Nung panahon ng unang siglo, panahon ni Maria at ni Jose. Nang dalhin niya ang panganay sa sangkalupaan, sinabi, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Kaya, kung yung anghel sasamba kay Kristo, lalo naman tayong mga tao dapat sumamba kay Kristo. Kailan? Nung dalhin na siya rito sa lupa. Pero nung di pa dinadala, temo lang. Ako lang. Liban sa akin, walang iba. Sabi. Nung dalhin na, meron na. Hindi masama ba yun? Wala naman binalabag na batas yun. Wala pong mali ron. Maraming salamat. Maraming salamat din po. Ang tanong ko po ay sa pagbabalik ng Panginoon, kukunin niya ang kanyang mga lingkod na naging karapat-dapat sa Panginoon. Sino po ang mag-aalaga sa mga bata na maiiwan ng magulang na kinuha ng Panginoon? Pagka kinuha yung mga magulang, kasama mga bata. Kasama na po yung mga bata? Lahat kasama, yung lahat ng magiging dapat sa langit. Dadalhin ni Kristo yun. Pakinggan mo sa Mateo 19:14. Ito po ang sabi sa 19 at talatang 14 po ng Mateo. Tatapwat, sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata, at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Tagalangit yung mga bata eh. Kaya pagka kukunin na yung maliligtas, huwag ka mag-alala sa bata, pati mga bata dadalhin. Pati nga yung mga batang ang magulang eh, hindi maliligtas eh. Kukunin din yun eh. Hindi naman kagaya ng adoktrina ng Iglesia ni Manalong. Pagka hindi ka anib ang magulang eh, pati bata mapapahamak na. Hindi totoo yun. Ang mga bata, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, mga tagakaharian ng langit yan. Kaya lahat ng bata pagdating niya, kukunin niya yan, kapatid. Ang pangalawa po, pagkatapos po ng pagbabalik ng Panginoon, maghahari ang Panginoon ng 1,000 taon. Sino po ang paghaharian kung ang buhay ng tao ay mahaba na ang tumagal ng 100 taon? Hindi. Ang tao, kapatid, ay ganito. Sa loob ng 1,000 taon na yon, ang tao wala nang kamatayan yun. Saan mo nakuha ba yung impormasyon na mahaba na 100 taon? Kahit na 30 taon lang ang buhay mo, pagka dinatnan ka nung 1,000 taon na yon, tinan mo babasahin natin ang pruweba sa Apokalipsis. Ang sabi po sa 9 ng Apokalipsis, at ang talata po ay 6. At sa mga araw na yaon, ay hahanapin ng mga tao ang kamatayan, at sa anumang paraay, hindi nila masusumpungan. Ayun, ang sabi ng ating banal na kasulatan, sa araw na yaon, hahanapin ng mga tao ang kamatayan, hindi nila masusumpungan. At mga nanasang mamatay, at ang kamatayan ay tatakas sa kanila. O, tiyan mo, ganito yan, kapatid, Ngayon ba, kapatid, nakakaramdam ka ng gutom? Opo. O, tama yan sa lahat ng tao. Alam mo ba na mayroong isang switch? May switch lang yan sa katawan mo. Hindi ka makakaramdam ng gutom eh. May switch lang. There is a part of your being na nagre-regulate nung hunger para makaramdam ka ng gutom. Pag yun ay idinalin, ang tawag dun to dalin that particular
nakalimutan ko ang ano yan ang kanyang tawag dyan, scientific Meron tawag dyan, alam ng mga doktor yon. Hindi ka makakaramdam ng gutom. Parang ganito. Di ba ikaw ay inaantok, ano? Opo. Nung araw na kami inuobligang mag-review, umiinom ako nung isang gamot na pampaalis ng antok, talagang magdamag kang gising. May tawag kami nung araw dun, nung nagre-review kami sa high school. Alam mo ba yung Benzedrine ba yun? Brother Joseph, alam mo pa ba yun? Nadatnan mo pa ba yun? Hindi na po, inabutan ko mga Lipovitan at Red Bull Nung araw kami, hindi. May inom ka lang na isang tableta nun, pag nagre-review ka, hindi ka makakatulog. Kasi nare-regulate ng siyensya yung nararamdaman ng tao, yung mga bodily functions and activities, ano. Alam mo, yung kamatayan, pwedeng anuhin ng Diyos yan alisin Nasa kapangyarihan ng Diyos yan kaya hindi ka mamamatay. Apo. So, patuloy po ba sa pagdami ng tao sa loob ng 1,000 taon? Wala nang dadaming tao noon. That is the day of judgment. Wala nang pagdami ron. Hindi na manganganak doon. That's the end of it. That is the end of it all. Yung pagpaparami ng tao, titigil na yan pagdating ng ating Panginoong Jesus. Time of judgment yan Ibig pong sabihin, lahat ng maiiwan dito sa mundo, ang buhay nila aabot ng 1,000 taon po. Not necessarily so. May mamamatay din. Meron ding mamamatay, pero maaari silang mabuhay ng 1,000 taon. Maraming salamat po. Salamat. Pag ang isang mangangaral nagturo ng magkakontra, lumalabas hindi tunay na mangangaral, ano po? Oo. Minsan ko po kasi nakita ko sa pinalabas nila, kabularan. Yung ipinaliwanag nyo sa Episodos 15, nang pinag-isa dun ang hintil at ang mga Hudyo. Opo. Ngayong huli naman po nung nakita ko na pinalabas uli nila, ang pinag-isa si Kristo at ang Iglesia. Kaya sabi ko, mas maganda siguro huminga ako ng paliwanag. Siguro, hindi parehong 2.15 ng Epeso ginagamit, kapatid. Ang pinag-isa sa Iglesia at si Kristo, yung nasa Epeso 5 naman, hindi 2.15. Pakinggan mo sa 5:30 ng Epeso. Sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, datapwat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa Iglesia. Ayon. Pagka sa 5:32 tayo, 5:30 hanggang 32, ang pinag-isa dyan, na ang dalawa magiging isang laman, si Kristo tinutukoy at saka ang Iglesia. Apo. Pero pagka sa Efeso 2 naman tayo mag-uusap, ang pinag-isa dyan yung Hintil at saka ang Israel, kapatid. Magkaiba kasi ng talatayan Nakuha mo? Opo, nakuha ko po. Salamat. Totoo ba na si Felix Manalo ay huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa? Hindi nga po pwedeng magkatotoo dahil kung siya huli, bakit ngayon meron pa raw silang sugo? Yung KRD naman yata ang sugo. Kung huli ba yun, marunong ba kayo magbilang? Kung marunong tayo magbilang, hindi tayo maloloko nung ganong kalukuhan Kung huling sugo ba't meron pa rin kayo ngayon sugo? Diba? Ang huling sugo, lalo na sasabihin pa sa wakas ng lupa. Ang wakas daw ng lupa ay paghuhukom. Paano magkakatama-tama yan Masusugo si Manalo sa paghuhukom na. Pakipakita nyo nga yan, yung andyan sa wakas ng lupa raw. Pakita nyo nga sa TV screen, kapatid na Joseph. Flash natin, Ayan, okay. Ang huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Tingnan natin sa kanilang libro kung ano kahulugan ng wakas ng lupa, kapatid na Joseph. Wakas ng lupa, dito po sa kanilang libro na mga pangunahing aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Gawa po ito ni Ginoong Eranio Manalo. Pakita niyo sa screen. Dito ka, tutukan mo ito, iho. Ito po, umpisa natin dito.
Dito, pansinin. Iba ang mga wakas ng lupa sa wakas ng lupa. Anong pagkakaiba? Tanong, kailan ang wakas ng lupa? Ang wakas ay ang ikalawang pagparito ni Kristo. Ayun, sa mga kapatid, ayon dyan, kapatid na Joseph, ang wakas ng lupa, pagparito na ni Kristo. Opo. Ano sabi ng pasugo? Balik natin sa pasugo. Plus uli yan. Ang huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Sa pagparito ni Kristo. Sa pagparito ni Kristo yan. Kaya mahuhuli na yan, sugo na yan. Sugong nahuli. Hindi huling sugo. Sugong nahuli, lalabas yan. Dahil sa paliwanag ni KRD, ang wakas daw ng lupa pagparito ni Kristo. Di ba? Ayan, sa kanilang doktrina, no? Si Manalo masusugo sa wakas ng lupa. Di sa pagparito pa ni Kristo masusugo. Kaya ngayon, hindi pa sugo si Manalo Paano lalaban ng diskusyon si Cabularan? Hindi niya naman kayang patunayan sugo si Manalo. Babasahin ko lang yung dalawang pasugo na yan Maililitaw ko lang, hindi sugo Di ba? Kasi sa wakas pa ng lupa masusugo Hintay pa. Matakot-takot yan. Kaya hindi lalaban si Cabularan kahit tawasin mo yan. Kahit ipakausap mo sa manananggal, hindi lalaban. Yun lang po, Brother Eli. Salamat po. Magandang po sa lahat at kay Brother Eli. Magandang gabi po. Brother Eli, bali gusto ko lang pong maliwanagan yung kung pwede pong pakipaliwanag yung sa Mikas 4:3 po. 4:3. Pakibasa kapatid na Willie ang Mikas 4:3. 4:3 po ng aklat ng Mikas. Ito po sinasabi dito. At siya'y hahatol sa gitna ng maraming bayan at sasaway sa mga matibay na bansa sa malayo at kanilang papandayin ang kanilang mga tabak upang maging sudsod at ang kanilang mga sibat upang maging karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa, ni mag-aaral pa man ng pakikipagdigma. Ano ang tanong mo diyan, kapatid? Bali po, tumutukoy po ba ito sa mga lingkod ng Diyos po sa huling araw o sa panahon po ng Propeta Mikas po ba yan? Ay, mabuti. Para natin maintindihan yan. 4:3. Taas mo lang, kapatid na Willie. Sabi po sa uno, ngunit sa mga huling araw ay mangyayari na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at matataas sa mga burol at mga tao'y paroroon sa kanya at maraming bansay magsisiparoot at magsasabi, magsiparito kayo at tayo magsiahon sa bundok ng Panginoon at sa bahay ng Diyos ni Jacob at siya magtuturo sa atin ng kanyang mga daan at tayo'y magsisilakad sa kanyang mga landas, sapagkat sa Sion ay lalabas ang kautusan, at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem, at siya'y hahatol sa gitna ng maraming bayan, at sasaway sa mga matibay na bansa sa malayo, at kanilang papandayin ang kanilang mga tabak upang maging sudsod, at ang kanilang mga sibat upang maging karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa, ni mag-aaral pa man ng pakikipagdigma. Alam mo, kapatid, yan, naganap na yan nang dumating ang ating Panginoong Jesus sa Jerusalem. Brother Eli, kung mapapansin mo dyan, sabi, ang salita ng Panginoon lalabas mula sa kautusan sa Sion. Opo. Ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. Naganap yan sa ating Panginoon Kristo, kapatid. Brother Eli, yung po bang tabak doon at na ginawang sudsod, bali literal po ba yan o? Of course not. Hindi. Of course not. Yan symbol of a reigning peace within Jerusalem. Mawawala yung mga digma-digma nila doon at mapapalitan ng kapayapaan. Yung pag-aalis ng mga pangsandatang pandigma,
Ibig sabihin nun maghahari ang kapayapaan. At yan naganap sa panahon ng ating Panginoong Jesus, kapatid. Bali, yun lang po, Brother Lee. Maraming salamat po. Salamat. Brad Eli. Opo. Ang tanong ko po sa inyo masama po bang dayain ang sarili? Aba, pagka sarili mo dinaya mo, wala ka nang hindi dadayain. Di ba? Kung yung sarili mo, kaya mong dayain, pati nanay mo, tatay mo, kapatid mo, asawa mo, anak mo, dadayain mo na rin. Para lang yan yung mga tarantadong pastor sa ating panahon. Dinadaya ang sarili, tapos pati asawa at anak, dinadaya na rin. Ganon. Yung meeting, kailangan yun eh. We must meet. One way or the other, we have to meet. Sinasabi yun dun sa Book of Psalms. Pakinggan nyo sa 84 10. Ewan ko kung tama ako. 85 10. 85. Kaawaan at katotohanan ay nagsalubong. Katwiran at kapayapaan ay naghalikan. Yung kaawaan at katotohanan nagsalubong. Yung katwiran at saka yung kapayapaan naghalikan. Ayun. Nagtataka lang ko sa Iglesia ni Cristo, hindi nila alam ang kahulugan ng banal na halik eh. Alam nyo mga kapatid, kailangan ng pagsasalubong ng katwiran at saka ng kapayapaan. Kasi, pag naganap yun sa ating mga tao, natutuwa ang Diyos eh, na tayo nagkakasundo, natutuwa po ang Diyos doon. We are making the Creator happy. Pero pagka tayo nagkakahiwa-hiwalay, nagagalit naman ang Diyos. Ayaw ng Diyos noon. He feels sorry. Pag nakikita niya ang ginawa niyang mga tao, hindi magkasundo. Minsan nga, sa loob ng isang pamilya, mag-asawa, away ng away. Ito, tungkol po ito sa pangarap, Brother Eli. Gusto ko malaman kung posible po ba sa lahat ng tao, posible ba na lahat ng pangarap ay matupad? Lahat ng pangarap? Opo, balik kung is there a space or a room for the dreams of yung mga pangarap ng tao, kung posibleng matupad lahat? Alam mo, meron tao sa Biblia na ang mga pangarap natupad lahat eh. Si Jose Bendido, yung anak ni Jacob, kapatid. There is a possibility, and it is not so remote, na ang mga pangarap ng isang tao matupad. When you say pangarap, do you mean dreams? Opo. Bali, di ba kadalasan po mataas? So, bali, kung lahat po ba, di wala na pong magiging mas mababa. Paano po magagampanan yung mga mabababang gawain po? Ay, alam mo kapatid, ganito, no? Ako ay sometimes nangarap ako na magkaroon ako ng isang maliit na bahay. Alam mo kung ba't ako nangarap magkaroon ng maliit na bahay? Meron kasi akong nakitang isang pulubi na wala siyang matuluyan. Ngayon, sabi ko kung may bahay lang kako ko, papatuluyin ko itong pulubing ito. Napangarap ko magkaroon akong bahay. Awa naman ng Diyos, nagkaroon ako sandali ng bahay doon sa Pampanga, no? Na bandang huli, na ipamigay ko rin. Iba na nakatira ngayon. Hindi naman ko nagkaroon ako ng bahay, ay naging mataas na ako. Ganun pa rin ako. At dumating nga ang panahon, yung bahay bahay ko na ipamigay ko kapatid Yun. Hindi naman ibig sabihin, kung halimbawa, merong mga natupad na mga pangarap ang isang tao, hindi ka na po pwedeng makagawa ng mga bagay na lowly o mabababa. Alam mo, si Kristo ay napakataas. He was exalted by the Father. Pero, bago siya nagpakumbaba, he was exalted. Ang katunayan, nasa 17 yan ng Juan
sa versikulo 5, kapatid na Willie? Ito po ang sabi ng ating Panginoong Hesus, 17:5 po ng 1. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. O, bago pa nangyari ang sanlibutan ay nagtamo na ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus sa Ama. At yan ay kinumpirma ng Ama, minsang magkausap sila, andito si Kristo sa lupa, kapatid na Willie. Apo. Pakibasa. Ganito po ang sinasabi dito po sa aklat ng San Juan. Luwalhatiin mo ako, Ama, upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. 17 at ang talata po ay... Sumagot ang Ama nun Ito po ay nasa 12 at 28 ng San Juan. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Dumating nga ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin. Ayun sabi niya, niluwalhati ko na at muli ko luluwalhatiin. Kaya talaga si Kristo, bago pa siya nagkatawan tao, naluwalhati na siya, di ba, kapatid na Willie, no? Apo. Pero after that, nagmagkatawan tao siya, nagpakababa siya. He humbled himself, sabi ng Biblia. Kaya makikita natin, hindi naman como ikaw ay mataas na, hindi ka na makakagawa ng mga bagay na maliliit, kapatid. Okay na po. Bali, Brother Eli, gusto ko na pong umalig sa inyo sa pagkakataon ito. Bali, alam ko na po na ito yung real kingdom of God. Bali po, nung nasa INC ako, nahirapan ako sa pagharap sa mga pag-uusig. Ngayon, bigyan niyo po ako ng advice kung paano ko malalampasan mga pag-uusig. Alam mo, ang pag-uusig tinatanggap yan, kapatid. That is something that you don't have to be sorry for. That is something that you have to be glad for. Ang sabi sa unang Pedro 4, ganito ating mababasa. Ito po ang sabi sa unang Pedro 4 at 12. Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay, kundi kayo'y mga galak. Tingnan mo, yan palang mga pagsubok, mga pag-uusig, yan dapat ikagalak those are not serious matters of faith. Yan ay, it must be considered as a delight for Christians. Something which you have to be happy about. Yan ay mga bagay na kung ikaw ay talagang may damdaming Kristiyano, pagka ikaw minumura, inuusig, natutuwa ka deep inside, Pakinggan mo sa 5 ng Roma, ganito nakasulat. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian. Bakit? Na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan. At ang katiyagaan ng pagpapatunay. At ang pagpapatunay ng pag-asa. Pag-asa pa lang katapusan yan, kapatid na Willie. Opo. Yang kapighatian, ikinagagalak yan ng Kristiyano. We do not consider tribulations as a problem, persecutions as a problem. No. Those are delights for Christians. Yan ay bagay na ikatutuwa kasi diyan napatutunayang talagang Kristiyano ka. Nasa Juan 15:19-20. Ito po sinasabi dito, alalahanin ninyo ang salitang sa inyo'y aking sinabi. Ang alipin ay hindi dakila kaysa kaniyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-usig,
kayo man ay kanilang pag-uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din. Kung kayo'y taga-sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang kaniyang sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga-sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan, kaya napopoot sa inyo ang sanglibutan. Kita mo, that separates you from the world itself. Kayo ikay hinirang ko, kaya napopoot sa inyo sa sanglibutan. Kaya alalahanin nyo yung salitang sinalita ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa sa kanyang Panginoon. Ayon. Kung ako man ay kay pinag-usig, kayo man ay pag-uusigin din. Kaya, relax ka lang, kapatid. Pagka ikaw inuusig, edi ngumiti ka. Okay lang yun. Okay po. Good evening po. Brother Eli, tatanong ko lang po tungkol dun sa panaginip po ng tao. Apo. Ang Diyos po ba sumasagot sa panaginip po? Halimbawa po, nanalangin ako at tinanong ko kung, sinabi ko na ituro niya sa akin yung tamang iglesia, tamang landas. At halimbawa na naginip ako ng isang lugar o halimbawa isang ministro, does it follow na yun yung kasagutan sa katanungan ko? Alam mo, kapatid, pagka ang intensyon mo at ang iyong tanong ay sinabi mo sa Diyos ng buong sinseridad, no? At ikaw ay isang taong may talagang yearning for the truth. Pagka ikaw ay humiling sa Diyos, it follows. It follows, kapatid. Kaya lang, under those circumstances, ang sinasabi ko, meron kang yearning for the truth, meron kang talagang matinding pagnanasa sa katotohanan, at talagang ikaw ay makadiyos at ang puso mo'y nasa panig ng Diyos. Ang Diyos hindi bumibigo sa kanyang mga anak na naghahanap sa Kanya. Ganon siya lagi. He is an ever merciful God, a God who understands our needs and our quest for the truth. Kaya ako naniniwala po pwedeng mangyari yon, kapatid. Salamat po. Magandang gabi, Brother Eli. Magandang gabi po. Ang katanungan ko patungkol kay John the Baptist. Bakit nagkaganon, Brother Eli, na si John the Baptist nagkaroon ng duda na si Jesus Christ ay Messiah? Wala ho siyang duda, kapatid. Nasa Matthew 11:2 and 3. Basahin po natin, hindi siya nagduda kahit kailan. Matthew 11:2. Ito po ang sinasabi dito. Nang marinig nga ni Juan sa bilangguan ang mga gawa ni Kristo, ay nagpasugo siya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. At sinabi sa kanya, ikaw baga yaong paririto o hihintayin namin ang iba? At sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, magsiparoon kayo at sabihin ninyo kay Juan ang mga bagay na inyong nangaririnig at nangakikita. Ang mga bulag ay nangakakakita, ang mga pilay ay nangakalalakad, ang mga ketongin ay nangalilinis, at ang mga bingi ay nangakakarinig, at ang mga patay ay ibinabangon, at sa mga dukha ay ipinangangaral ang mabubuting balita. At mapalad ang sino mang hindi makasumpong ng anumang katitisuran sa akin. Ano ngayon? Meron ba... Opo. Hello? Opo. Meron bang pagdududa dyan si Juan, kapatid? Wala naman po Hindi, yung nagtatanong, kapatid na Luz. Yung sinasabi na, ano ba yung sa teksto? Alin po yun? Number? Yung sa Matthew 11:2 and 3. 11:2, nang marinig nga ni Juan sa bilangguan ang mga gawa ni Kristo, nagpasugo siya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. At sinabi sa kanya, ikaw baga yaong paririto o hihintayin namin ang iba? Ganon, sa ganon na, Brother Eli. Wala siyang duda ron. Alam mo, kapatid, ganito yon. Yon ay magandang paraan ni Juan dahil nakabilanggo na siya. Hindi na siya makakapangaral, di ba? Sabi niya, nakabilanggo na siya, di ba, kapatid na Luz? Opo. Hindi na siya pwede mangaral. Paano niya pa
paniniwalain ng tao tungkol kay Kristo. Kaya gumawa siya ng, kumbaga, isang matalinong move. Inutusan niya yung kanyang mga alagad na pumunta kay Jesus. Ikaw na ba yung paririto o maghihintay pa kami ng iba? Ay, sinagot ni Jesus, magsiparoong kayo. Magsiparoong kayo kay Juan, sabihin nyo, ganito, ganito. Actually, hindi si Juan ang kinukumbinsi dyan ng Panginoong Jesus. Opo. At hindi rin yung mga tao ang gusto hindi rin si Juan ang nangangailangan ng tanong dyan, ang ng sagot. Kundi yung mga taong tinugo niya kay Jesus, gusto ni Jesus o gusto ni Juan na makakita ng ebidensya sa Panginoong Jesus para sumampalataya sila. Kaya hindi na nga siya pwedeng mangaral Kaya yun ang kanyang paraang ginamit na maintindihan ng mga alagad niya na yan ang nga si Jesus. Alam mo kung bakit, kapatid? Eto kasi yun Hindi siya pwedeng magduda kasi siya ang bumotismo kay Jesus bago siya nabilanggo. At nung botismuhan, nakita niya ang Espiritu Santo bumababa kay sa Panginoong Jesus. Yun ang pruweba na siya na nga yung Mesiyas. Pakinggan mo, basahin natin. Sabi po sa aklat ng San Juan sa 1:32, at nagpatotoo si Juan na nagsasabi, nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa kanya. At siya hindi ko nakilala. Tatapwat ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig ay siyang nagsabi sa akin, ang makita mong babaan ng Espiritu at manahan sa kanya ay siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo. Kaya kilala na ni Juan ang Panginoong Jesus mula nung makita niyang binabaan ng Espiritu Santo ito. Nung siya ay bautismohan niya sa ilog ng Jordan. Kaya paano siyang magkakaduda? Wala siyang duda riyan. Kaya lang, para makapaniwala naman yung mga alagad ni Juan, dahil si Juan ngayon nakakulong na, para mapaniwala ni Juan na siya nga ang Kristo o Mesiyas, inutusan niya sila, yung mga alagad ni Juan. At para mapatunayan na nga nila na yun na nga ang Kristo. Hindi si Juan ang nangangailangan dyan ng patutoo, kundi yung mga inutusan ni Juan para makilala nila mismo ang ating Panginoong Jesus. Salamat, Brother Eli. Ang aking pong tanong una ko pong tanong, ang anghel po ba may kamatayan din na may laman at buto? Wala pong kamatayan ng anghel, kapatid. Sinasabi po yan sa Lucas 20:34-36. Ito po nakasulat dito. At sinabi sa kanila ni Jesus, nagsisipag-asawa ang mga anak ng sanglibutang ito at pinapag-aasawa. Tatapwat ang mga inaaring karapat dapat maggamit ng sanglibutang yaon at ng pagkabuhay na maguli sa mga patay ay hindi mag-aasawa ni papag-aasawahin, sapagkat hindi na sila maaaring mga matay pa, sapagkat kahalin tulad na sila ng mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos, palibasa yung mga anak ng pagkabuhay na maguli. Yung mga anghel walang kamatayan, ang sabi po dyan. Kaya nga po si Kristo, sabi sa Biblia, ginawang mababa ng kaunti kaysa anghel dahil nagbatas siya ng kamatayan. In the sense na ang anghel walang kamatayan. Yan po. Ganun po ba? Ito doon namamali po ba talaga yung pinanggalingan ni Brother Romy? Namatay na ho yung unang yung sabi po nilang anghel sa silanganan Maganda kayo po. Kasi po sa mga ibang sekta, mayroon po silang binibigay na mga artikulo po. Mayroon po akong hawak na 2 pages of 16 articles na ginawa raw po ito noong 1985 nung mag-meeting raw po yung Papa sa Roma. Ang nilalaman po ng 16 articles na ito ukol po doon sa pag walang tatak, hindi po pwedeng makagalaw yung ganon. Alam mo kapatid, gawa-gawa lang yan, nakuha mo ng papel na yan. Meron pa po. Hindi authentic yan. Huwag mo nang sayangin ang isip mo't oras. Sapagkat yan, hindi gagawin ng Katoliko yun na palilitawin nila mismo sila ang Antikristo. Never na gagawin nila yun. Lumalabas dyan sa article na sinasabi mo, parang ang Katoliko pa nagpapatunay na sila Antikristo
paano na silang mandadaya kung aaminin nila sila ang Antikristo? Kaya yan, gawa-gawa lang yan ng mga nagsasabing sila'y born again daw sa Amerika. Paninira lang yan sa Katoliko. Ngayon, mayroong paraan para patunayan mo na ang Katoliko ay mali sa Biblia. Hindi through lies. Hindi pwede mo namang ilitaw ang totoo sa pamamagitan ng totoo. Hindi naman masiraan mo lang ang kapwa mo, pati kasinungalingan gagamitin mo na, no? Ako, pag sinasabi ko, ang Iglesia ni Cristo may abuluyan ng Huwebes, di ako naninira. Talagang meron silang abuluyan ng Huwebes. At walang abuluyan ng Huwebes sa Biblia. Oh, lalo na yung Santa Cena. Nung mag-Santa Cena si Cristo, hindi naman tinawag yung mga miyembro. Ang tinawag yung 12 apostol lang. Oh, tapos nag-abuluyan ba sila? Hindi, nagugasan sila ng paa. Ang Iglesia ni Cristo, inalis yung hugasan ng paa, pinalitan ng abuluyan. Pagkakakitaan yun. O yun. Hindi ako naninira kung sinasabi ko yun. Ang masama naman, masiraan mo lang ang Iglesia ni Cristo, ma-discourage mo lang ang tao sa Iglesia ni Cristo, mag-iimbento ka ng hindi naman nila talaga ginagawa. Pangit yun, paninirang puri yun. Pero, pag sinasabi mo yun talagang totoo namang nakikita mo, hindi paninirang puri yun, pagtatapat lang ng totoo. At yun, nabasa mong artikulo, may gawa nun. Sumbong mo ako sa kanya. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Ang gawain po natin, bali nasa New Testament po tayo. Bakit po ang pamagat ng gawain nahango po sa lumang tipan? Alin? Ang pamagat po ng gawain, bakit po hango sa lumang tipan? Anong pamagat ng gawain? Kunyari, ang dating daan, yung gano'n. Oh, hindi naman po lumang tipan yan, ano? Hindi. Hindi, ganito yan. Yan hula ni Jeremias. Alam mo ang hula, ang katuparan sa inaharap. Di ba? Kaya kung ibabalik mo, ang gagamitin mong termino dati. Di ba? Di ba ang Kristyanismo umiral 2,000 years ago? Sa panahon ngayon, ano itatawag mo sa Kristyanismo? Hindi ba dating relihiyon? Dati ba o bago? Dati. Bago nung panahon nila. Pero 2,000 years after, babalik ka sa panahon nila, ano itatawag mo? Dati. O kaya tama yung amin. Dati yun. Mayroon pa po. Pabalik yun. Di ba? Di ba? Kasi nung nagbabasa ako ng mga librong English, mayroon po akong nababasang Australian and Canadian book. Doon po nakalagay na ang Roma raw po ang pinakamasamang bansa sa buong daigdig. Ang Roma? Opo. Ang pinakamasamang siyudad sa buong mundo ay ang Roma, sabi ng Katoliko. Nandun yan sa librong Katoliko. Babasahin ko sa'yo. Pakinggan mo, ha? Yung Biblia Katoliko. Ito, kapatid, ay ang banal na kausulatan ng Katoliko. Ito ang kauna-unahang Bibliang Tagalog ng Katoliko na authentic na tinatanggap nila. Yung galing sa Douay-Rheims version, ito ay isinali ni Monsignor Abriol. Huwag kayong magagalit, hindi ako may sabi nito. Ito po. Kapatid, pwede kitang pakibasa mo yung paliwanag ni Monsignor Abriol tungkol sa Roma. Nasaan po? Ang lungsod na tinutukoy ng babae ay ang Roma. Noong araw ay siyang larawan ng lungsod ng demonyo. Ayun. Ito pala yun. Yun ang sabi ni Monsignor Abriol na sinang-ayuna naman ni Cardinal Santos na ang lungsod daw ng demonyo ay ang Roma. Tatanong ko lang po doon sa Revelation 13:16 onwards po, kung pwede pong pakibasa tungkol po doon sa 666 po ito. Nakalagay po ron, at lahat, maliliit, malalaki, mayayaman, mga dukha, mga laya, mga alipin, ay pinagbigyan ng tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, upang huwag makapagbili o makabili ang sinuman na walang tanda ng hayop o ng kanyang pangalan. At dito'y may karunungan, verse 18, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao. At ang kanyang bilang ay 666. Opo. Ang tanong ko po yung po bang, yung tanda literal ho ba yun o may malalim na kahulugan pa? Meron po. Kasi ang Apocalypse is a book of symbolism. May mga may mga talinghagang nakasulat dyan. Hindi po natin
pwedeng iliteral yung kagaya ng paniwala ni Ginoo. Nalalagyan daw sa ulo ng 666. At ang nakakatuwa ron, ang ilalagay pa 666 ay Arabic numerals. Ganyan daw. Minsan nakita ko sinusulat 666. Sino naman tao at sino namang antikristo ang magpapatatak na siya'y 666 ilalagay sa noo? Dito yung nakikita kay, alam mo na siyang antikristo, paano kang maniniwala sa kanya? At paano naman siyang makakapandaya pa? Sa Biblia, yung antikristo, mandaraya yan If that is a literal sign, no, of course not. Yung tanda sa kanang kamay at noo, it is symbolic of, yung noo is symbolic of the way you think. Yun namang kamay, kanang kamay especially, is symbolic of the way you do things. Kaya, by thinking and by doing things, maaalala mo at makikilala mo ang isang antikristo o nasubject dun sa kapangyarihan ng hayop na sinasabi sa Biblia. Yung po bang microchips ngayon na nangyayari na po sa ibang bansa, yung po ba gawa na po ng kaaway? Kasi po, Hindi po yan. Hindi po. Remember, there are two kinds of wisdom on earth. The wisdom of God and the wisdom of man. And I believe that this technology is a part of the wisdom of God. After all, halimbawa, nakapagpalipad tayo ng eroplano. Saan ba kinuha yung paglipad ng eroplano? By the principle of how a bird can fly. Making the air under the plane lighter, and it will enable the plane to fly. Ganun ang ginagawa ng engine ng plane na nasa ilalim ng kanyang pakpak to make the air lighter sa ilalim. Nagtataas yun sa kanya. Kaya di ba, yun ba sasabihin natin karunungan sa tao yun? No. It is the wisdom of God who enabled birds to fly. Yun ang ginaya ng tao. Fish to swim. Yun din ang ginaya ng tao nang gumawa sila ng submarine. Ngayon, the power of God's communication with His people on earth ay ipinapakilala naman dun sa guidance ng Holy Spirit. Meron kang, pag may Holy Spirit ka, para kang may radar na nakukuha mo yung frequency ng Diyos para ma-register yun sa iyong mind. Yun mismo ang ginawa ng computer di ba? Nagkaroon tayo ng cellphones, nagkaroon tayo ng cable TV, etc., mass communication, dahil sa tinatawag nating computer knowledge na yan, technology. Sasabihin ba natin galing yan sa Antichrist? Of course not. Nagagamit ko ngayon yan in preaching the Word of God from Luzon to Mindanao. Diba? Sige po, yun lang po. Salamat din po. Nasusulat dito na doon sa Efeso 4:5, sinasabi niya isang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. Aywan ko lang kung sino sa inyo ang talagang nakapagdidiin ang gustong sasabihin sa atin ito. Tayong mga talagang nagbabasa ng Biblia at may pananampalataya. Ay kung tutusin sa aking pag-unawa, yung isang pananampalataya kung ano ang talagang inahayag na ating Panginoon Jesucristo, kung tayo'y nag-iisa rito, wala nang kabuluhan Dahil wala na yung ibang pananampalataya kung hindi yung talagang pinangunahan tayo na ating Panginoon Jesucristo. Pagkatapos, isang bautismo. Ang tanong ko ngayon dito sa huli, sinasabi isang bautismo. Meron doon akong napupuna o nababalitaan na paglipat sa isang pananampalataya, magpapabautismo ulit. Iniisip ko ito, pinag-aaralan ko ng aking sarili. Kung sinasabi ng Biblia na isang bautismo, ay dapat isa lang. Beses ang mabautismo ng tao. Sapagkat ito sinasabi, through the Spirit, ay nagagawa ng talagang bautismo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, ating Panginoon Jesucristo. Ano po ang tanong niyo ron? Ang tanong ko nararapat pa ba na isang mananampalataya o halimbawa mapupunta sa katotohanan katulad mo, Mr. Brother Soriano, ay babautismo ba mo pa ulit o hindi na? Ganito po yun. Basahin po natin yung 4:5 ng Efeso.
isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Ayan. Yan po ituro ni San Pablo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Alin yung isang pananampalataya? At alin yung isang bautismo? Yung tinuro ni Pablo. Di ba? Siya may sulat nun eh. Hindi ko tinuro ng baptist yun. Hindi. Kung ang tinanggap nyo, yung bautismo ng baptist, di hindi yung bautismo ni Pablo natanggap nyo. Di ba? Pakinggan nyo. 11:3 ng ikalawang Korinto. Sapagkat kung yung paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Tanyo. Sabi ni San Pablo, kung may mangangaral sa inyo, mangangaral ibang Jesus na hindi namin ipinangaral. O kayo magsitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap sa amin. O ibang ebanghelyo na hindi nyo tinanggap sa amin, huwag nyo tanggapin. Tanyo? Kailan mo lang nalaman na yun ay ibang ebanghelyo? Nung marinig mo yung tunay na ebanghelyo. Kaya mo lang madidistinguish kung yung nauna mong natanggap, iba dun sa sinabi ni Pablo. Ngayon, paano nyo sasabihin na halimbawa binotismohan kayo sa Katoliko? Pagpunta nyo sa amin, hindi ko lang kayo bobotismohan. Kung kaya nyong patunayan na yung bautismong tinanggap nyo sa Katoliko, yun ang tunay na bautismong itinuro ni Pablo, hindi ko na kayo babautismohan uli. Kaya lang hindi nyo kayang patunayan. Kasi nung bautismohan kayo sa Katoliko, nagbayad kayo. Yung bautismo sa Biblia, walang bayad yun. O di magkaiba. Magkaiba po yun. Magkaiba po yun. Malaki po ang diferensya nun. Kasi, Brother Soriano, yung baptiso, sinasabi doon sa Griego, ay total immersion of the body. Kahit na po. Kahit na po total immersion of the body. If it is done by the wrong person, officiated in the wrong time and place and jurisdiction, it is null and void. Dapat nyo pong maintindihan nyo. Alam nyo po ang Biblia, may jurisdiction ecclesiastical. Ang tawag po dyan ay ecclesiastical jurisdiction. Ibig sabihin, pagka wala ka doon sa kaparaanan ng Diyos, kahit anong gawin mo, hindi kinikilala ng Diyos yun. Ang tinutukoy sa Biblia, isang bautismo, yung bautismong itinuro ng mga apostol. And it is done in the body of Christ, not outside the body of Christ. And the body of Christ is the church of God. Yun po ang nakasulat sa Biblia. Binotismo ang ka sa Baptist, not in the church of God. O hindi tama yung bautismo sa Baptist. Wala sa jurisdiction eh. Kaya natatanong ko ito, Brother Soriano, dahil maraming... Wala na, wag mo kayong mag-alala. Malilipat kayo sa amin, bautismoan man kayo, wala namang bayad at walang kayong gagastusin. Papamilyendahin ko pa po kayo. Ganun doon sa amin. Gusto ko malaman kung gaano karami sa isang taong nananahan sa demonyo sa loob ng tao. Gaano karami ang nananahan sa tauhan? Conforme sa tao yun. Meron tao, 8 demonyo nakatahan sa 7 demonyo sa kanya. Si gaya ni Maria Magdalena, may 7 demonyo. Patutot kasi si Maria Magdalena eh. At saka, meron naman tao, siguro, mga 3 lang, 4, meron naman 1 lang. Marami kasing demonyo sa mundo eh. Ang demonyo, may demonyo ng kahalayan, may demonyo ng pagiging sinungaling, may demonyo ng kalupitan, kawalang awa, katakawan sa pera, kahiligan sa laman. Maraming demonyong sumasapi sa tao. Pag hindi ka naman masyadong mahilig sa laman,
Yung tawag ng iba masyadong mahalay, wala ka nung demonyo na yon. Baka naman halimbawa, magnanakaw ka naman, may demonyo ka ng yung kleptomaniac, yung magnanakaw. Pero kung wala ka nun, wala ka nung demonyo na yon. Kaya dapat binabantayan din natin ang pagkatao natin kasi yung masamang espiritu, tumatahan sa tao yan. Pag hindi ka maagap, tatahanan ka, tutuksuhin ka ng tutuksuhin hanggang maidamay ka niya sa kanyang diwa. Ganun yun eh. Yun lang po. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Sinasabi po sa Biblia na mas madali pa sa isang kamelyo ang lumusot sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. At nabanggit din niyo po na kung kayo'y papanaw, mas gusto niyo na pumanaw na isang mahirap. Ang katanungan ko po ay, meron po bang mayaman na maliligtas? Merong mayamang maliligtas? Meron po. Ibig ko sabihin parang mahirap sa isang mayaman na makaligtas eh. Kasi kung ang isang kamelyo na imposible hindi makapasok sa hapon. Ganito po yun. Basahin po natin at saka kapatid, tulugan nyo po yung pakikinig o pakinggan nyo. Sige po. Pwede na po kayong maupo kung wala na kayong pangalawang tanong. Basahin po natin. At muling sinasabi ko sa inyo, magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Tuloy. At nang marinig ito ng mga alagad ay lubhang nangagtaka na nagsisipagsabi, sino nga kaya ang makaliligtas? Sino pa makakaligtas kung mayaman? Nagtaka mga alagad. Sa halimbawang sinabi ni Jesus, napakahirap Kasi magaan pa ang isang kamelyo dumaan sa butas ng karayom. Alam niyo po ba yung kamelyo kung anong klaseng hayop? Yun ang hayop na may humps. May hump yun Minsan dalawa pa humps dun alisin mo na yung humps. Papasok ba sa butas ng karayom yung kamelyo? Hindi pwede. May humps pa. Lalo lang imposible. Nagtaka tuloy mga apostol. Paano ikakaya? Sino pa makakaligtas? Anong sagot ni Jesus? At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao. Datapwat sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Kita mo, sabi sa Biblia, sa tao, imposible na may makapasok na kamelyo sa karayom. Pero sa Diyos, pwede. Alam niyo, ganito yon. Alam niyo yung brilyante, no? Yung diamond. Ang diamante, galing po yan, yung diamond, yung brilyante, galing po yan sa uling. Ordinary coal. Yung uling. Yung uling ho, pagka yan isinabject sa... Ito tunay na brilyante ito Ito, bago naging brilyante, milyong taon bago siya naging brilyante. Milyon taon. Through constant compression and heating. Sa pagsiksik ng pagsiksik, yung ordinary coal, pareho ng uling. Nakita nyo na ho ba yung lapis? Yung lapis, di ba yung nasa gitna nun, malambot yun, sumusulat yun, Yung pinansusulat natin lapis, yun ho, nagiging brilyante yun. Paglipas ng milyon-milyong taon. Kaya nga ang mundo, milyon-milyon taon na. Ang pruwebang milyon-milyon taon ang mundo, may brilyante na sa mundo Kaya natuklasan ng mga Russian ang paggawa ng Russian diamond, yung artificial diamond. Na yung coal, yung ordinary coal, sinisiksik, siksik ng siksik, pinagtatabi-tabi yung atom, bawat bagay ho kasi may atom. Ito may atom, ang tubig may atom, ang hangin may atom, ang kahoy may atom, ang tao may atom, ang hayop may atom. Pag yung atom ng tao, tao tayo, no? Yung atom natin, pag didikit-dikitin mo, magiging kasinlaki na lang ho tayo ng dulo ng espile. Magagawa ho ng Diyos yun. Na yung atom noong kamelyo,
i-compress para yung kamelyo makapasok sa butas ng karayom. It can be done scientifically. Kung yun ay magagawa scientifically, magagawang spiritual ng Diyos yun. Kayang-kaya ng Diyos palusutin ang kamelyo sa butas ng karayom. Huwag na sabihin karayom ng sako, yung karayom na maliit na lang. Kaya ng Diyos papasukin doon sa karayom, sa butas ng karayom, ang isang kamelyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kasi ang atom ng isang bagay na materya pwedeng siksikin ng Diyos gaya ng pagkakasiksik ng brilyante. Ito ho'y malaki nung hindi pa ito brilyante. Pero kung ito'y nasiksik, nainitan ng nainitan sa pagtagal ng matagal na panahon, milyon taon ho, bago makapag-produce ng brilyante by nature. The proof that the earth is billions of years old is that we have diamonds on the earth. Yung brilyante. Yun po, pinakikita ko lang sa inyo para maintindihan ninyo na may possibility talaga na yung kamelyo, paliitin ng Diyos yung atom niya, siksiking mabuti. Ganito, para maintindihan nyo, no? Alam nyo ba nung panahon ng Haponed, binaksakan ng Amerika ang Hiroshima at Nagasaki nung tinatawag na hydrogen bomb? Atomic bomb. Yung atomic bomb, kaya tinawag hong atomic bomb yon, yung atom, siniksik yung atom. Siyempre, pag siniksik mo, pag inirelease mo yon, pag sabog nun, sasabog yon. Malaking pinsala. Ganito ang halimbawa ko. Ang tao, halimbawa ko, kasing laki ko. Pag yung atom natin, yung atom, pinagsama-samang atom siniksik, ang tao, magiging kasing laki na lang ng dulo ng aspili. Imagine, kung kasing laki ka ng dulo ng aspili at inirelease ngayon, yung atom mo inirelease, sasabog ka kasing laki ng tao. Yung dulo ng aspili, sasabog na kasing laki ng tao. Yung inihagis na atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki, halos ganyang kataas at halos ganyang kabilog. Biro mo daing dulo ng aspili nun. Daming atom na masisiksik mo nun. Kaya sa isang 30 seconds lang ho, 30 kisap mata, sunog ang 30 kilometer sa radius noong hinulugan ng atomic bomb. Ganun ho ang puwersa ng atom, yung atom. Yan. Maintindihan niyo po yung atom. Pag siniksik, liliit yung being, liliit yung kamelyo, makakapasok doon. Pero hindi na natin pag-aaralan sa scientific manner. Pag-aralan na lang natin sa spiritual na ang Diyos, magagawa niya yung hindi natin kayang gawin. Kaya kung sasabihin natin, ang hirap naman dumaan ng kamelyo sa karayom, talagang mahihirapan yung kamelyo kung siyang dadaan. Payag kayo? Pero pag pinadaan siya ng Diyos, mahirap o hindi? Pag ang Diyos ang magpapada, kung ikaw tanong mo sarili mo kung saan ka galing. Sino ang pinakamataba rito ngayon? Ayun, siguro. Huwag ka na lumingon, ikaw na nga. Biro nyo yung bulto na yon. Alam nyo kung saan galing yon? Sa isang egg cell ng nanay niya at saka sa isang sperm cell ng tatay niya. Doon siya nagumpisa. Alam niyo kung gaano kaliit yun? Maliit pa yun sa dulo nung nung aspili Maliit na maliit ko yun. You cannot see that with your bare eyes. Kailangan tingnan mo sa microscope. Yun ho ang umpisa ng tao. Yung kapirasong kapiraso. Ang Diyos kasi kung gumawa nag-uumpisa sa maliit, lumalaki tingnan niyo yung itlog. Yung itlog ng manok, ang liit lang Paglaki ng manok, misa 7 kilo Laki-laki Ano ibig ko pong sabihin sa inyo? Ang Diyos, merong maliit, may malaki sa Diyos. Yung malaki, pwede niyang paliitit. Yung maliit, pwede niyang palakihin. Kaya, hindi imposibleng mapapasok ng Diyos yung kamelyo sa butas ng karayom. Ganon din naman, kung kaya ng Diyos papasukin ang kamelyo sa butas ng karayom, kaya rin ng Diyos na ang isang mayamay dalhin niya sa kaharian ng langit kung susunod ang mayaman sa kanya. Kaya may maliligtas kung mayaman.
May maliligtas ng mayaman. Pakinggan nyo, ang batayang may maliligtas na mayaman. Basa. Ang mayayaman sa sanlibutang ito ay pagbilinan mo. Anong gagawin ng mayaman? Na huwag magsipagmataas ng pag-iisip. Tuloy. At huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili. Tuloy. Kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Tuloy. Na sila'y magsigawa ng mabuti. Na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa. Na sila'y? Na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. Upang? Na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating. Upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Yun ang paraan ng Diyos para maligtas ang mayaman. Upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay, mag-iipon sila ng kayamanang hindi panlupa lang. Magtitipon sila ng kayamanang nananatili. Yung kabutihang gawa, maging maibigin sa pamimigay, handa sa pamamahagi. Yan ang mga batas para ang mayaman maligtas. Maliligtas o mayaman. Pero paano po yung sinasabi na masihan kayo sa inyong kakanin at saka sinusuot sa inyong pananamit? Ano po ang ibig niyo sabihin doon? Kasi kung maghahangad po ng pagyaman ng isang tao tapos ang aral niya ay masihan na lang kayo sa inyong kakainin at saka pananamit, hindi na siya maghahangad na yumaman. Aba, hindi naman ho para sa lahat ng tao yung aral na yun na masihan sa kakanin at daramitin eh. Kung meron kayong pananamit at meron kayong kakanin, masihan na tayo ron, sabi ni Pablo. Ang kausap po ni Pablo ron, si Timoteo, binata yun. Pagka meron kang pagkain, meron kang pananamit, masisiyahan ka na. Kung binata ka lang, kung may asawa ka, may pananamit ka nga, may pagkain ka nga, yung asawa mo'y wala, maliligtas ka ba? Kailangan ihanap mo rin yung asawa mo. At pag nagkaanak ka, ihahanap mo pati anak mo. Kaya ang aral ho, may kinaukulan. Hindi ang isang aral para sa lahat. Dapat i-analyze mo aral. Ako, may pagkain ako, may pananamit ako, masisiyahan na ako, hindi ko pwede sa akin yun. Ayoko. Baka sabihin nyo, nilalabanan mo si Pablo? Hindi, nagkakaintindihan lang kami ni Pablo. Bakit? Kasi, kung ano ba, makakakain ako, tapos makakadamit ako, masisiyahan na ako, paano kung magpapalaganap ng salita? Hindi ba ako naaawa doon sa mga tao niloloko ng ibang pastor? Kaya kailangan akong kumita pa ng iba pang pera para maibayad ko sa channel. Kung gandun lang sa pagkain inom, hindi na ako makakabayad sa channel. Kakapakinig. O di maiimpyerno na lahat ng Pilipino pag wala nang magsasalitang Suryano. Hindi ba? Kaya, totoo yun. Marami nagsasalita sa TV, nagninegosyo lang eh. Nanloloko lang ng kapwa eh. Marami nagsasalita, nanloloko lang eh. Ako, paniwala ko, hindi ako nanloloko eh. Kaya kailangan ako ng Pilipino. Yun ang paniwala ko. Dahil kung walang magsasalita na kagaya ko, lahat ng Pilipino maloloko ng mga pastor. Kung halimbawa, may pagkain lang at may pananamit, mauupo na ako sa tabi, okay na, paano kayo maliligtas? Sino magmamalasakit sa kaligtasan ng kapwa Pilipino? Kung lahat ng Pilipino yung isip sabi ng Diyos, may pagkain ako sa pananamit, masaya na ako eh. Sinabi ho yun sa isang binata. Tandaan nyo. Hindi sa isang may asawa na dapat ding maghanda para sa pag-aaral ng anak. Di ba? Pambili ng diapers, pambili ng kawali, sandok, kutsara, tinidor, betsin, bawang, sibuyas, kamatis. Allah. Salita ng Diyos may kaukulan, hindi ho para sa lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat. Hindi po nangangahulugan na galit ako sa mayaman. Hindi po. Ako rin hindi galit sa mayaman. Katotohanan, gusto ko rin yumaman. Hindi naman masama yumaman eh. Alam nyo, hindi masamang yumaman. Ang masama lang, maghangad ka ng kayamanan. Iba yung may gusto kang yumaman kaysa sa naghahangad ka. Kasi pag naghangad ka na, masama na yon.
Sa tapwat, ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal na nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Ayun. Ang masama yung pag-ibig sa salapi. Yung salapi, per se, hindi masama yun. Masama ba pera? Hindi. Na ibibigay sa pulubi yun para makaraos yung pulubi. Tama o hindi? Oh. Yung salapi, na ibibili ng gamot yun para sa kapitbahay na nangangailangan. Tama o hindi? Yung salapi na ipagkakandili sa mahal sa buhay yun. Nakabili ka ng sweater, malamig eh. Binili mo sweater, misis mo. Hindi masama ang salapi. Ang masama, pag-ibig sa salapi. Pag iniibig mo na ang salapi, masyado ka nang maibigin sa salapi, matakaw na labas mo. Mang-aagrabyado ka na, magnanakaw ka na, magbuburlis ka na. Di ba? Yung babae, kaya nagbuburlis yun dahil doon sa pag-ibig sa... Tama o hindi? Biro mo yung tinakpan ng nanay mo mula pagkabata hanggang dumalaga ka eh. Ibinisan mo lang na iginalo sa camera o kumita ka lang ng pera dahil sa pag-ibig sa salapi yun. You know, masama. The love of money is a root of all evil. But money per se is not evil. Hindi masama ang pera. Ang totoo, sabi ng Biblia, tungkol sa pera, ganito. Sa Ecclesiastes. Sapagkat ang karunungan ay sanggalang sa makapitbagay gaya ng salapi na sanggalang. Salapi, sanggalang, depensa yan. Parang karunungan, depensa rin. Na hindi masama ang salapi, gaya ng hindi din naman masama ang karunungan. Ang masama, ibigin natin ang salapi. Magnasa tayong yumaman, sapagkat ang nagnanasang yumaman, nanguhulog sa tuksot sa maraming pitang hangal na nakasasama, na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Na sa pagnanasa ng iba, nasinsay sa pananampalataya. Kaya maraming maling iglesia ngayon, mga iglesyang liko-liko, kasi dahil ang pastor matakaw sa pera. Doon kayo mag-iingat. Ang pag-ibig sa salapi, nagpapasama ng isip ng isang mangaral para dayain ang kapwa. Kaya dito ang salapi, madalas namin pinag-uusapan yan eh. Tutul ako sa mga ministro na kuha ng pera sa membro, wala sa Biblia. Hingi ng abuloy, di naman utos ng Diyos. Hindi masamang kumita ng pera. Hindi masama ang pera. Hindi masama ang kayamanan. Ang masama, ibigin ang kayamanan at maghangad ng kayamanan. Yun po ating masasabi ron. Magtatanong lang po tungkol sa religion. Kasi ito pong book na to galing sa Jehovah's Witnesses. Kasi galing po ako sa Jehovah's Witnesses. Kung pwede po basahin ko na lang. Sige. Marami rin ang nag-akalang sa relihiyon matatagpuan ang kaligtasan. Isang relihiyong babae ang minsan itinanong, kumusta po ang inyong katayuan sa harap ng Diyos? Ang relihiyon ko ang nanagot niyan. Pagalit na tugon ng ginang. Hindi ba't matapat at masunurin siya sa kanyang simbahan? Hindi ba't maraming sa pagsisimba? Bakit siya mag-aalala, bahala ang kanyang simbahang maghatid sa kanya sa langit? Maaring ikaw man, kaibigan, ay sa relihiyon din umaasa. Mabuti ang iyong relihiyon, subalit walang relihiyong nakapagliligtas, walang relihiyon maging protestante, katoliko, agdipeano, muslim, na makapagliligtas ng isa mang makaluluwang... Alam mo, maling-mali ang binabasa mo na yan, Iha. Mali yan eh. Sinasabi, walang relihiyong makakapagligtas, mali yan. Kasi po, ang tanong ko po, kung ano po ba talagang religion ang dapat nating aniban? Yun ang tanong mo. Opo. Kasi yung kasi dito po, kahit ano lang daw po, pwede. Hindi, mali yun. Alam mo, kahulugan ng relihiyon, kapatid, ganito, ano? Ibibrief kita ng kaunti sa kahulugan ng relihiyon. Yan ang galing sa salitang Griego na treskia. Relihiyon. In the Greek original language of the Bible, it is called treskia. Nang isalin ng Biblia sa Latin, isinalin yung treskia sa salitang religio. Ligio means to tie. Re means again. Parang re-elect. Elect again.
rewrite, write again. Nung pinagduktong re at lihio, ay ibig sabihin, to tie again. Which literally means reconciliation. Kaya ang tunay na kahulugan ng relihiyon sa Kastila, religio sa Latin, religare, tapos treskia, ang tunay na kahulugan nun, muling pagtatali. Reconciliation, muling pagbabalik. Ayun. Ang tao nahiwalay sa Diyos na patid ang tali. Kaya kailangan matali uli. At yun ay nagaganap sa relihiyon. Relihiyon. Muling pag-uugnay. Pag sinabi mong hindi makakapagligtas sa relihiyon, bobo ka. Bakit? Maliligtas ka ba kung di ka uugnay sa Diyos uli? Ang tao nahiwalay sa Diyos, kaya kailangan maugnay uli. Pakinggan nyo. 4 ng Efesyo. Ganito ating mamamasa. Na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Kita mo? Ang tao, dahil sa kanyang gawaing masama, nahiwalay siya sa Diyos. Para maligtas ka, mabalik ka uli sa Diyos. Kailangan magkaroon ka ng relihiyon sa Diyos. Magkaroon ka ng muling pagbabalik sa Diyos. Utos ng Diyos yun. 3:7 ng Malakya. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin, at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin. Ayun, sabi ng Diyos. Mula ng inyong mga magulang, nagpakaligaw na kayo. Manumbalik kayo. Doon magaganap yung relihiyon, yung muling panunumbalik ng tao sa Diyos. Muli siyang maugnay sa Diyos. Magkaroon ng reconciliation between man and God because man has departed his ways from the Lord. Man has separated himself from God. Kaya, because of that separation, there must be a reconciliation o muling pagtatali. Kaya ang sabi ni Kristo kay Pedro at saka sa mga ibang apostol, bibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ang tatalian mo sa lupa, tatalian sa langit. Whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in the heavens. Kaya ang relihiyon, kinikilala ng Diyos na paraan ng pagtatali ng tao sa paglilingkod sa Kanya. Kaya hindi ka maliligtas kung wala ka relihiyon. Hindi pwede. Ang taong hindi nagbalik sa Diyos, hindi maliligtas. Para makabalik ka dahil sa relihiyon. Ngayon, ang pagkakamali ng iba, akala nila ang relihiyon, yung Katoliko, Iglesia ni Cristo, yung born again, Muslim, akala nila yun na relihiyon. Hindi yun ang tunay na kahulugan na relihiyon. Ang relihiyon sa Biblia, yung pagsunod sa utos ng Diyos. Babalik ka sa Diyos, susunod ka sa Kanyang kautusan. Yun ang tunay na relihiyon. Maliligtas ka ba pag sumunod ka o hindi? Maliligtas ka. Kaya ang relihiyon, paraan para ka maligtas. Hindi ko sinasabing ang relihiyon ang tagapagligtas. Si Kristo ang tagapagligtas. Pero ang ililigtas ni Kristo, yung nakikipagrelihiyon sa Diyos. Yun ang ililigtas ni Kristo. Hindi maliligtas ang wala relihiyon. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.